si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi totoo at peke ang mga kumakalat na balita ukol sa pagbibitiw umano sa gabinete ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay nito ay pinaliwanag din ni PCO Secretary Cesar Chavez na isa lamang umano itong propaganda para sa pagtatangkang pagwatak-wataki ng pagkakaisa sa organisasyon. Sa katunayan, anya ay abala ngayon ang kalihim sa kanilang misyon at buo ang tiwala ng Pangulo kay Defense Secretary Teodoro. Samantala, plano ng isama ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pirma para sa mga susunod na batch ng paggawa ng mga national ID. Kasabay ito ng pagpapalit ng supplier ng ahensya. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Natanggap niyo na ba ang inyong National Identification Card o National ID? Kung hindi pa, asahan umano na may isasama na ang pirma sa naturang ID. Ito ang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay upang maresolba ang limitasyon ng nasabing ID. Sa ilan kasing mga transaksyon, partikular na sa mga bangko, humihingi ito ng ID na may pirma. Kaya naman sa halip na ipakita ang mga nakaraang inilabas na bersyon ng National ID, ay hahanapan ka ng alternatibong ID. Paliwanag ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, hindi nakasaad sa Philippine Identification System Act of 2018 na lagyan ito ng pirma. Bagamat walang pirma nakasaad sa nasabing batas na mayroong advanced biometric features ang National ID, tulad ng fingerprints at facial recognition. Maaari naman umanong mag-update ang mga nakakuha na ng ID, ngunit posibleng may bayad ito. Pinuna naman ito ni Senator Grace Poe na aniya pagkukulang ng pamahalaan na ilagay ang pirma, kaya naman dapat nasagutin ng gobyerno ang gastos sa pag-update ng ID. Ayon sa PSA, 53.5 million cards na ang nailabas ng mga national ID. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment Bicol o DOLE Region 5, mahigit 2,000 local at overseas job vacancies ang maaaring makuha ng mga aplikante sa gaganaping bagong Pilipinas Job Fair sa Huwebes, ika-13 ng Setyembre. Ayon kay DOLE Bicol spokesperson Johanna V. Gasga, ang job fair na may temang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, ay sabay-sabay na isasagawa sa mga itinalagang lugar sa 5 lalawigan ng rehiyon. Pinapalalahanan niya ang mga aplikante na i-update ang resume at maging handa para sa posibleng on-the-spot hiring. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga residente na sakop ng danger zone ng Bulkang Kanlaon pinalilikas. Pagbaba ng presyo ng bigas, kinumpirma ng Kamara. Mga kongresista itinangging scripted ang budget hearings ni VP Sara Duterte. PNP kinumpirmang KOJC members ang mga nagturo ng lokasyon ni Kibuloy. Oil siphoning mula sa lumubog na MT Terra Nova nakatakdang matapos bukas. PSA planong isama na ang pirma sa ilalabas ng mga national ID. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang maiwasan ang dengue ay namahagi ang mga kawani ng Makati Health Department
at Department of Environment Services sa mga residente ng mga halamang kontra lamok. Ito ay pinamahagi sa Barangay Guadalupe kahapon ika-11 ng Setyembre kung saan ang mga ipinamahaging halaman ay kinabibilangan ng citronella, oregano, lantana at lemongrass. Patuloy naman ang paalala ni Makati City Mayor Abby Binay na huwag hayaang marumi ang komunidad dahil ito ang kadalasang pinanggagalingan ng lamok. Sa iba pang balita, nagsanib puwersa ang Congressional Spouses Foundation Incorporated ng 19th Congress at MVP Group of Companies upang ipatayo ang bagong Casualty at Cancer Care Center sa AFP o V. Luna Medical Center. Narito ang ulat. Nitong kamakailan lang ay nagugnay ang Congressional Spouses Foundation Incorporated o CSFI ng 19th Congress at tanggapan ni Manny V. Pangilinan para sa pagpapatayo ng Casualty and Care Center sa Armed Forces of the Philippines o AFP Medical Center o mas kilala bilang V. Luna Medical Center. Ang pagsasakatuparan sa inisyatibong ito ay upang kilalanin at pasalamatan ang kabayanihan ng mga sundalo ng AFP hinggil sa pagtitiyak ng kapayapaan ng bansa. Ang naturang center ay laan para sa mga sundalo ng AFP at ng kanilang pamilya. Samantala, ang pagti-turnover ng donasyon ay pinangunahan ni CSFI President Rosemary Arenas at Chief Finance Officer Evelina Escudero, katuwang ang kinatawan ng MVP Group of Companies kung saan tinanggap ni Dr. Victor Gisbert, Presidente ng Makati Medical Foundation, ang naturang seed money. Kaugnay nito ay inaasahan ang pagpapasinaya sa nasabing Casualty Care Center bago pa man matapos ang taon. Gayunpaman, ang formal at opisyal na paglagda ng memorandum sa pagitan ng mga partido ay gaganapin sa ika-24 ng Setyembre kung saan isa sa mga panauhing pandangal si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang makasaysayang partnership project na ito ay isang inisyatibo mula sa pamumuno ni CSFI Chairperson Yeda Marie Romualdez at suporta ni House Speaker Romualdez. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inaalarma ang mga residente na naninirahan sa permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon na lumikas na sa kabila ng tumataas na aktibidad ng bulkan. Ito ay alinsunod sa ipinag-utos ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas na mandatory evacuation kung saan kamakailan na ring ikinansela ang klase dahil sa tone-toneladang pagsingaw ng asupre at pagyanig ng bulkan. Sakaling magkaroon ng pinangangambahang pagsabog, nakahanda naman ang lokal na pamahalaan na tumulong para sa mga maaapektuhan ng pag-alboroto ng bulkan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga residente na sakop ng danger zone ng Bulkang Kanlaon pinalilikas. Pagbaba ng presyo ng bigas, kinumpirma ng Kamara. Mga kongresista itinangging scripted ang budget hearings ni VP Sara Duterte. PNP kinumpirmang KOJC members ang mga nagturo ng lokasyon ni Kibuloy. Oil siphoning mula sa lumubog na MT Terra Nova nakatakdang matapos bukas. PSA planong isama na ang pirma sa ilalabas ng mga national ID. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Kinumpirma ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagbaba ng presyo ng bigas sa 42 pesos hanggang 46 pesos kada kilo matapos bumagal ang inflation rate sa buwan ng Agosto. Kasama ni Romualdez sina Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at mga opisyal ng DTI at DA sa pag-inspeksyon ng mga pamilihan sa Makati at Quezon City. Tiniyak ng mga opisyal na patuloy nilang babantayan ang presyo ng bigas upang mapanatili ang abot kayang halaga para sa mga mamimili. Personal na tumungo ang Pangulo sa Batac City, Ilocos Norte para ipamahagi ang tulong sa mga benepisyaryo ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Yan ang balitang hatid mula kay Danisa Lopez. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga Ilocano na bahagi ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Ito'y naganap kahapon 11 ng Setyembre sa Mariano Marcos State University sa Batac City, Ilocos Norte. Personal na inabot ng Pangulo ang 5,000 piso sa bawat benepisyaryo na galing sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Binanggit ni Marcos sa kanyang talumpati ang pagsubok na kinaharap ng sambayanan noong panahon ng El Nino, kaya tiniyak niya ang patuloy na suporta sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Layo ng programa na ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na protektahan ang sektor ng lipunan na mayroong pinakamababang sahod na lubhang apektado ng inflation. Nagbibigay ito ng karagdagang tulong para sa kanilang pangangailangan upang pagaanin ang kalidad ng kanilang buhay. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, inaasahang magtatapos sa Biyernes, 13 ng Setyembre, ang operasyon ng oil siphoning mula sa lumubog na tanker na MTKR Terra Nova sa Bataan sa pagkolekta ng humigit kumulang 1,400,000 litro ng oily waste mula sa barko. Ayon sa pinakahuling ulat ng sitwasyon nitong Miyerkules, sinabi ng Philippine Coast Guard na nasa mahigit 61 litro na ng oily waste ang nakolekta ng Harbor Star mula sa barko noong Martes. Dahil dito, umabot na sa 1,384,211 liters ang kabuuang bilang ng nakolektang oily waste mula sa tanker mula nang magsimula ang operasyon noong 19 ng Agosto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga residente na sakop ng danger zone ng Bulkang Kanlaon pinalilikas. Pagbaba ng presyo ng bigas, kinumpirma ng Kamara. Mga kongresista itinangging scripted ang budget hearings ni VP Sara Duterte. PNP kinumpirmang KOJC members ang mga nagturo ng lokasyon ni Kibuloy. Oil siphoning mula sa lumubog na MT Terra Nova nakatakdang matapos bukas. PSA planong isama na ang pirma sa ilalabas ng mga national ID. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.